Sa likod ng isang marangyang pinto na gawa sa mahogany, sa isang silid na amoy luma at kulong, natagpuan ni Althea ang tatlong maliliit na anghel na may bakas ng impyerno sa kanilang mga balat. Nakatali ang kanilang mga kamay sa poste ng kama gamit ang mamahaling seda ng kurtina. Ang kambal na lalaki, magkamukhang magkamukha, ay nanginginig sa isang sulok, habang ang maliit na babae sa gitna ay may tuyong luha sa pisngi at isang namumulang pasa sa braso. Ang mga mata nilang puno ng takot ay nakatitig sa kanya, para bang isa siyang multo na bigla na lang sumulpot. Huminto ang paghinga ni Althea. Ang ingay ng masayang party sa labas, ang tawanan, ang tunog ng mga baso ng champagne, ang malamyos na musika, ay biglang naglaho. Sa isang iglap, ang naririnig na lang niya ay ang dagundong ng sarili niyang puso. Isang dagundong na pamilyar, isang sakit na matagal na niyang ibinaon. Sa isang iglap, hindi na sila mga anak ng bilyonaryong si Don Lorenzo Alvarado. Sila si Angelo, ang anak niya, ang anak na nawala sa kanya dahil wala siyang pera. Diyos ko! Bulong niya. Ang boses ay basag. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, isa lang siyang ordinaryong waitress sa gabing iyon. Suot ang unipormeng itim at puti. Naghahain ng pagkain sa mga taong hindi kailanman mararanasan ang gutom. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita ay may katumbas na bigat sa kanyang dibdib. Ang perang kikitain niya ngayong gabi ay diretso sa gamot ng kanyang ina, na dahan-dahang tinatalo ng sakit sa baga. Iniwan niya ang pagiging nurse matapos mamatay si Angelo. Paano siya mag-aalaga ng ibang tao kung sarili niyang anak ay hindi niya nailigtas? Ang pagiging waitress sa mga ganitong event ang tanging paraan para kumita ng malaki-laki sa isang gabi lang. Hinanap niya ang CR ng mga staff nang marinig niya ito. Isang mahinang tunog, halos isang nguy-nguy lang na tinatabunan ng lakas ng orkestra. Pero para sa isang inang nawalan, ang tunog na yon ay isang sirena na hindi niya maaaring baliwalain. Sinundan niya ang tunog palayo sa kislap ng mga ilaw, patungo sa isang madilim na pasilyo sa lumang bahagi ng mansyon. Doon, sa harap ng isang nakakandadong pinto, narinig niya ito ng mas malinaw. Isang iyak. Isang iyak ng bata na pinipigilan. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalock. Sumilip siya sa siwang sa ilalim ng pinto. Dilim. Pero naamoy niya ang takot. Ginamit niya ang hairpin na nakatusok sa kanyang buhok. Sa mga taon niya sa ospital, natutunan niyang maging maparaan. Isang kaunting kutingting, isang maliit na tulak, at bumukas ang pinto. At iyon na nga ang bumungad sa kanya. Ang tatlong bata. Ang mga tagapagmana ng yaman ng mga Alvarado. Ginagawang bilanggo sa sarili nilang pamamahay. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinaas ang dalawang kamay para ipakita na hindi siya banta. Huwag kayong matakot, mahina niyang sabi. Hindi ko kayo sasaktan. Ako si Althea. Ang maliit na babae, si Lyra, ang unang gumalaw. Itinaas nito ang kamay na may pasa, nanginginig. Napalunok si Althea sa galit at awa na sabay niyang naramdaman. Mabilis niyang kinalagan ang mga buhol sa kanilang mga kamay. Ang seda, na dapat ay simbolo ng karangyaan, ay nagsilbing tanikala. Nang makalagan silang lahat, walang ano-ano'y niyakap siya ng tatlo. Mahigpit. Para bang sa kanya sila kumukuha ng lakas at kaligtasan. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Matagal na rin mula nang may yumakap sa kanya ng ganito. Sino ang gumawa nito sa inyo? Tanong niya. Hinahaplos ang buhok ng mga bata. Walang sumagot. Yumuko lang ang mga ito. Takot pa rin. Isang malamig at matamis na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Napalingon si Althea. Nakatayo sa may pinto si Veronica San Gabriel, ang mapapangasawa ni Don Lorenzo. Perpekto ang ayos nito. Mula sa kumikinang na brilyanteng hikaw
hanggang sa pula nitong gown. Ngumingiti ito, pero ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa isang kamay nito, may hawak itong isang maliit na hiringgilya. Ma'am, nagsimulang magpaliwanag si Althea. Dahan-dahang itinayo ang mga bata sa likod niya. Nakita ko po sila. Nakita mo sila? Putol ni Veronica sa kanya. Ang boses ay parang yelo. O baka naman may masama kang balak. Isang waitress na naligaw sa pribadong bahagi ng mansyon. Mukhang kahina-hinala. Hindi po. Narinig ko silang umiiyak. At bakit po sila nakatali? Ang ngiti ni Veronica ay lalong lumawak. At doon nakita ni Althea ang demonyo sa likod ng magandang mukha. Minsan kailangan lang ng mga bata ng kaunting disiplina. Isang bagay na hindi mo siguro maiintindihan. Itinaas ni Veronica ang kanyang kamay na walang hawak na hiringgilya at marahang idinikit sa pader. Hindi inalis ni Althea ang tingin sa kanya. Handang protektahan ang mga bata sa likod niya. Pero hindi siya sinaktan ni Veronica. Sa halip, isang nakabibinging giro alarma ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Kasabay nito, sumigaw si Veronica sa paraang magigiba ang buong bahay. Tulong! May kidnapper! Kinikidnap niya ang mga anak ko! Bago pa man makapagproseso si Althea sa nangyayari, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang mga security guard. Nakatutok ang kanilang mga baril, diretso sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Siya na ang tanging ginawa ay tumulong, ay nasa gitna ng isang bitag. Nakatayo si Veronica sa gilid. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang perpektong mukha. Gumanap bilang isang ina na nag-aalala. Ngunit bago ito tuluyang umiyak, isang huling ngisi ang ibinigay nito kay Althea. Isang ngangisi ng tagumpay. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Ang boses na yon ay hindi malakas, pero puno ito ng awtoridad na tila kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo. Agad na ibinaba ng mga guwardiya ang kanilang armas. Pumasok si Don Lorenzo Alvarado. Matangkad, nakasuot ng mamahaling suit at may tindig na sanay mag-utos. Ang kanyang mukha, na laging nakikita ni Althea sa mga magazine, ay blangko. Ngunit ang mga mata niya ay matalim. Sinusuri ang bawat sulok ng silid. Ang mga umiiyak niyang anak. Ang nanginginig na si Althea at si Veronica na nakatayo sa gilid. Lorenzo? Mahal. Hagulgol ni Veronica. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit kay Don Lorenzo. Salamat at dumating ka. Ang babaeng yan. Sinubukan niyang kunin ang mga bata. Itinuro ni Veronica si Althea gamit ang nanginginig na daliri. Lahat ng mga mata ay bumaling sa kanya. Pakiramdam ni Althea ay para siyang isang hayop na nasukol. Hindi po totoo yan, sir. Depensa ni Althea, ang boses ay nanginginig sa takot at galit. Narinig ko silang umiiyak. Nakalak sila dito. Tingnan niyo po ang mga braso nila. May mga pasa sila. Sinubukan niyang lumapit para ipakita ang ebidensya, ngunit hinarangan siya ng isang gwardiya. Tumingin si Don Lorenzo sa kanyang mga anak. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mukha. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, muling nagsalita si Veronica. Sinungaling siya, sigaw nito. Nag-imbento siya ng kwento para pagtakpan ang ginawa niya. Lorenzo, nawawala. Nawawala ang kwintas na diamante na regalo mo sa akin. Sigurado akong kinuha niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Althea. Ano? Hindi. Hindi ako magnanakaw. Kung ganon, bakit ka nandito sa pribadong parte ng mansyon? Tanong ni Lorenzo. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isa ka lang waitress. Anong pakay mo dito? Sumunod lang po ako sa yak. Iyak? Putol ni Veronica. O baka naman sinundan mo ang kislap ng aking mga alahas? Bumaling si Lorenzo sa hepe ng kanyang security. Kapkapan niyo siya. Sir, wala po kayong karapatan. Protesta ni Althea. Ngunit huli na ang lahat. Isang babaeng gwardiya ang lumapit at walang pakundangang dinukot ang laman ng mga bulsa ng kanyang uniforme. Ilang segundo lang,
May isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw. Isang kwintas na diamante. Gumuho ang mundo ni Althea. Tumingin siya kay Veronica na ngayon ay nagtatago sa likod ni Lorenzo. Umiiyak na, parang isang anghel na naapi. Naalala niya ang sandaling idinikit ni Veronica ang kamay nito sa pader kanina. Isang pagkakataon para lihim na ihulog ang kwintas sa kanyang bulsa. Isang perpektong bitag. Tumingin si Althea kay Don Lorenzo, nagmamakaawa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi galit. Mas malala pa, disgusto at pagkadismaya. Buong akala ko, sabi ni Lorenzo sa mahinang boses, na mas masakit pa sa isang sampal, isa kang mabuting tao. Iyon lang. Walang paglilitis, walang tanong. Isang hatol na ibinaba ng isang taong hindi alam ang buong katotohanan. Dalhin niyo na siya. Utos ni Lorenzo sa mga pulis na kararating lang. Habang kinakabitan ng posas, hindi na nagsalita si Althea. Para saan pa? Sino ang maniniwala sa isang hamak na waitress laban sa perpektong si Veronica San Gabriel at sa bilyonaryong si Don Lorenzo Alvarado? Habang hinihila siya palabas, nakita niya ang tatlong bata na nakayakap sa binti ng kanilang ama. Nakatingin sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot at pagkalito. Gusto niyang sumigaw, sabihin sa kanila na babalikan niya sila. Ngunit isang pighati ang bumara sa kanyang lalamunan. Ang malamig na hangin ng gabi at ang tunog ng sirena ng pulis ang sumalubong sa kanya paglabas ng mansyon. Mula sa karangyaan, itinapon siya sa kahihiyan. Sa loob ng istasyon ng pulis, sa isang seldang amoy kalawang at pawis, binigyan si Althea ng isang pagkakataong tumawag. Hindi abogado ang nasa isip niya. Ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na tinipa ang numero ni Aling Nena. Ang kapitbahay na pinagkakatiwalaan niyang sumilip sa kanyang ina. Nagring ito 1, 2, 3, walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring, ring, ring. Voicemail, isang kaba na mas matindi pa sa takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Aling Nena, parang awa niyo na. Sagutin niyo. Bulong niya sa kawalan. Makalipas ang ilang oras na puno ng pag-aalala, isang pulis ang nagbukas ng selda. Pwede ka nang umalis pansamantala, sabi nito. Hindi pa nagsasampa ng formal na reklamo si Mr. Alvarado, pero huwag kang lalayo. Hindi na niya inintindi ang sinabi ng pulis. Tumakbo siya palabas ng istasyon, hindi alintana ang biglang pagbuhos ng ulan. Takbo lang siya ng takbo, basang-basa, ang isip ay lumilipad pa uwi. Malayo pa lang, tanaw na niya ang kanilang maliit na bahay. Ngunit may isang bagay na mali. May isang sasakyan na nakaparada sa tapat. Isang puting van. Isang sasakyan na pamilyar sa kanya noong nurse pa siya. Isang sasakyan mula sa punerarya. Huminto siya sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay humahalo sa mga luhang nagsisimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, sa harap ng isang sasakyang naghahatid ng mga patay, naintindihan ni Althea, hindi lang ang kanyang pangalan at kalayaan ang ninakaw sa kanya ngayong gabi. Ninakaw din sa kanya ang lahat. Hindi na naramdaman ni Althea ang lamig ng ulan o ang putik na dumidikit sa kanyang mga paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng kanyang kaluluwa habang naglalakad siya patungo sa kanilang bahay. Bawat hakbang ay isang suntok sa kanyang dibdib. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng kandila at bulaklak ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Aling Nena at ilang kapitbahay na nakatayo sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa. Ngunit ang mga mata ni Althea ay nasa iisang direksyon lang. Sa ibabaw ng kanilang lumang papag, sa gitna ng kanilang munting sala, nakahiga ang kanyang ina. Payapa, nakapikit, ngunit napakalamig. Gumuho ang mga tuhod ni Althea. Gumapang siya palapit. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay bumulwak na parang isang sirang dam.
Inay, tawag niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Inay, gumising ka. Nandito na ako. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Ang kamay na nag-alaga sa kanya, nagpakain at yumakap sa kanya sa loob ng 29 na taon. Ngayon, wala na itong init. Wala nang buhay. Niyakap niya ang malamig na katawan. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon siya sumigaw. Isang sigaw na walang tunog. Isang sigaw ng pagkasuklam sa mundo, sa Diyos at sa sarili niya. Bakit siya umalis? Bakit niya iniwan ang ina niya para lang sa ilang pirasong pera? Paumanhin, Althea, sabi ni Aling Nena. Marahang hinahaplos ang kanyang likod. Bigla na lang siyang inatake ng hika. Hinanap namin ang nebulizer at ang gamot niya pero ubus na pala. Sinubukan naming tumawag ng ambulansya pero huli na ang lahat. Ang gamot. Bulong ni Althea, tumingala siya na may pagkalito sa mga matang namumugto. Kadarating lang dapat ng supply niya para sa buong buwan, galing sa foundation. Nagkatinginan ang mga kapitbahay. Si Aling Nena ang nagsalita. Tumawag ang foundation kaninang hapon, Hija. Sabi nila, may bigla ang pagbabago daw sa kanilang policy. Hindi na nila sasagutin ang mga gastusin ng nanay mo. Tinanggal na daw siya sa listahan. Parang kidlat na tumama sa isipan ni Althea ang mga salitang yon. Foundation, tinanggal sa listahan, bigla ang pagbabago, isang alaala, isang bangungot mula sa nakaraan, ang biglang bumalik. Nasa loob siya ng isang malamig na opisina, 5 taon na ang nakalipas. Karga-karga niya ang kanyang anak na si Angelo na nahihirapang huminga. Sa harap niya, sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa darkwood, ay isang babaeng nakasuot ng corporate attire. Maganda, bata, ngunit ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. I'm sorry, Mrs. Ramos, sabi ng babae. Hindi man lang tumitingin sa mga papel na isinumite niya. The foundation has reached its limit for this quarter. We cannot approve your request for financial aid. Pero ma'am, pagmamakaawa niya lumuluha. Kailangan po ng anak ko ng operasyon. Mamamatay po siya kung... That's not my problem, malamig na sagot ng babae. It's policy. Ang babaeng yon. Ang babaeng may perpektong muka at walang pusong mga mata. Ang babaeng nagsuot ng pulang gown kanina. Si Veronica San Gabriel. Hindi pala ito ang unang beses na pumatay si Veronica ng isang taong mahal niya. Ang pighati sa puso ni Althea ay biglang nagbago. Naging itim ito. Naging matigas. Naging purong puot. Ang burol ay mabilis at simple. Sa libing, habang dahan-dahang ibinababa ang puting kabaong ng kanyang ina sa lupa. Tumigil ang pag-iyak ni Althea. Pinanood niya lang ito, ang kanyang mukha ay blangko. Nang paalis na ang lahat, 2 tao ang lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng driver at isang binatang kasama nito. Si Mang Rodolfo, ang matagal ng katiwala ng mga Alvarado, at ang anak nitong si Kiko. Nakikiramay kami, Althea, sabi ni Mang Rodolfo. Ang boses ay puno ng lungkot at hiya. Hindi sumagot si Althea. Ate Thea, nagsalita si Kiko, ang binata na minsan niyang inasikaso sa ER ng ospital dahil sa aksidente sa motor. Alam namin ang totoo. Alam namin ang ginagawa ni Veronica sa mga bata. Tumingin si Althea sa kanila sa unang pagkakataon. Matagal ko nang nakikita, pagpapatuloy ni Mang Rodolfo, yumuko. Pero duwag ako. Natakot akong mawalan ng trabaho. Patawarin mo ako. Hindi na mahalaga yan. Walang emosyong sabi ni Althea. Mahalaga, giit ni Kiko. Dahil gusto naming tumulong, gusto naming ilabas ang katotohanan. Hindi pa rin umimik si Althea. Tumingin siya sa puntod ng kanyang ina at pagkatapos ay sa abot tanaw kung saan naroon ang puntod ni Angelo. 2 buhay na kinuha ng iisang babae. Dahan-dahan niyang pinunasan ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi.
Ang dating Althea na puno ng awa at takot ay namatay na rin at inilibing kasama ng kanyang ina. Humarap siya kina Mang Rodolfo at Kiko. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng pighati ay ngayon ay nag-aapoy sa isang determinasyon na nakakakilabot. Hindi lang natin ilalabas ang katotohanan. Sabi niya, ang bawat salita ay matigas at may bigat. Sisiguraduhin nating magbabayad siya. Ang maliit na bahay ni Althea, na dati puno ng amoy ng gamot at panghihina, ay naging punong himpilan ng isang lihim na digmaan. Ang lumang mesang kainan, kung saan sila nagsasalo ng kanyang ina, ay naging isang war table. Nakatayo sa gitna si Althea, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng luha. Sa isang tabi ay si Mang Rodolfo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa halo-halong takot at determinasyon. Sa kabila naman ay si Kiko, nakaupo sa harap ng kanyang laptop, ang mga daliri ay handa ng sumabak sa digital na labanan. Hindi sapat ang salita laban sa salita. Simula ni Althea, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kailangan natin ng ebidensya na hindi kayang pasinungalingan, isang bagay na makikita at maririnig ng lahat. Matagal ko nang napapansin ang mga pasa ng mga bata, malungkot na pag-amin ni Mang Rodolfo. Tuwing tinatanong ko sila, hindi sila sumasagot. Titingin lang sila kay Veronica. Tapos yuyuko, pero ang mga mata nila, sumisigaw ng tulong. Selective mutism, sabi ni Althea. Bumalik ang alaala ng kanyang pagiging nurse. Isang trauma response. Hindi sila nagsasalita dahil sa sobrang takot. At ginagamit yun ni Veronica bilang bentahe niya. Kaya kailangan nating makita kung anong nangyayari sa loob ng nursery kapag wala si Don Lorenzo, sabi ni Kiko, habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Nag-flash sa screen ang isang blueprint ng mansyon ng mga Alvarado. Ang problema, ang buong mansyon ay may CCTV, pero alam ni Veronica kung nasaan ang mga yon. Iniiwasan niya ang mga blind spot kuno. Ang kailangan natin ay mata sa loob mismo ng kwarto. Tumingin si Althea kay Kiko. Kaya mo bang gawin yon? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kiko. Ate Thea, naaalala mo noong naaksidente ako? Sabi ng mga doktor, baka hindi na ako makalakad ulit. Pero ikaw, hindi ka sumuko sa akin. Sabi mo, laban lang Kiko. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Ang pag-hack sa isang security system, maliit na bagay. Naglabas si Kiko ng ilang maliliit na gamit mula sa kanyang bag. Mga butones, isang maliit na alarm clock at isang teddy bear. Mga high-definition spy camera na may audio. Itatago natin sa mga ito. Ang tanong, paano natin maipapasok ang mga ito sa loob ng kwarto ng mga bata nang hindi napapansin ni Veronica? Doon pumasok si Mang Rodolfo. Ako ang bahala dyan. Sabi niya, mas matatag na ngayon. Bukas ang dating ng bagong supply ng pagkain at mga laruan para sa mga bata. Ako ang personal na mag-aayos ng mga ito sa kanilang kwarto. Pwede kong isabay ang mga gamit na ito. Masyadong delikado, Mang Rodolfo. Pag-aalala ni Althea. Paano kung mahuli ka? Mas delikado kung wala tayong gagawin. Sagot ng matanda. Isang apoy ng katapangan ang biglang sumindi sa kanyang mga mata. Sawa na akong maging bulag at pipi sa kasamaan niya. Kinabukasan ayon sa plano, isinagawa ni Mang Rodolfo ang kanyang misyon. Habang inaayos niya ang mga bagong laruan sa istante, maingat niyang inilagay ang teddy bear na may kamera sa isang sulok kung saan kitang-kita ang buong silid. Ang maliit na alarm clock ay ipinatong niya sa bedside table. At ang isang butones camera ay maingat niyang idinikit sa ilalim ng isang lampshade. Samantala, sa bahay ni Althea, si Kiko ay abala sa kanyang laptop. Para siyang isang konduktor ng isang orchestra. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard. Pinapatay ang ilang CCTV sa pasilyo sa eksaktong oras na papasok si Mang Rodolfo
at muling binubuhay ang mga ito pagkalabas niya. Okay na tay. Malinis. Bulong ni Kiko sa kanyang cellphone. Nagawa ko na anak. Sagot ni Mang Rodolfo mula sa kabilang linya. Nakahinga ng maluwag si Althea. Ang unang hakbang ay matagumpay. Gabi. Ang tatlo ay muling nagtipon sa harap ng laptop. Nag-type si Kiko ng ilang commands at isa-isang lumabas ang mga video feed sa screen. Ang view mula sa teddy bear, ang view mula sa alarm clock, ang view mula sa butones. Mayroon na silang mga mata at tainga sa loob ng kuta ng kaaway. Sa una, tahimik ang lahat. Pumasok ang yaya, pinatulog ang mga bata. Pagkatapos ay pumasok si Don Lorenzo, hinalikan ng kanyang mga anak sa noo at umalis din kaagad. Abala sa isang business call at pagkatapos, pumasok si Veronica. Nakangiti ito. Mukhang isang mapagmahal na ina-inahan. Ngunit nang maisara na niya ang pinto, ang kanyang nangiti ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Lumapit siya sa kama kung saan natutulog ang maliit na si Lyra. Hinaplos niya ang buhok nito, ngunit ang haplos ay walang lambing. Mayroon itong pagbabanta. Natutulog ka na pala. Munting demonyita. Bulong ni Veronica. Sapat na para marinig ng mikropono ng alarm clock. Mabuti naman. Dahil kung hindi, baka hindi ako makapagtimpi. Hinawakan ni Althea ang kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng galit. Biglang gumalaw si Lyra sa kanyang pagkakatulog at aksidenteng nahawi ang kamay ni Veronica. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Veronica. Isang halimaw ang lumabas. Mabilis niyang kinuha ang unan sa tabi ni Lyra. Sabi ng huwag kang gagalaw, gigil niyang sabi. Itinaas ni Veronica ang unan. Handang idiin ito sa mukha ng natutulog na bata. Sa harap ng laptop, sumigaw si Althea. Huwag! Si Mang Rodolfo ay napapikit, hindi kayang tingnan ang susunod na mangyayari. Si Kiko ay natigilan. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa ibabaw ng keyboard. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa screen, mga bilanggo ng isang katotohanang mas masahol pa sa kanilang inaasahan. Napatigil ang mundo sa maliit na bahay ni Althea. Ang unan sa kamay ni Veronica ay dahan-dahang bumaba. Isang anino ng kamatayan sa mukha ng natutulog na si Lyra. Huwag! Halos walang boses na usal ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa. Nang ilang pulgada na lang ang layo ng unan sa mukha ng bata, biglang tumunog ang cellphone ni Veronica. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang mga labi. Ibinagsak niya ang unan sa tabi ni Lyra at sinagot ang tawag. Ang boses ay agad na bumalik sa pagiging matamis at mahinhin. Hello, mahal? Yes, Lorenzo. Opo, tulog na sila. Ang mga anghel ko. Pagod ka na ba? Sige, hintayin kita sa library. I love you too. Pagkababa niya ng tawag, muli siyang lumingon sa mga bata na may sukdulang pagkasuklam sa kanyang mga mata. Pinagbibigyan ko kayo ngayon, mga munting salot. Pero darating din ang araw ko. Bulong niya bago ayusin ang kanyang damit at lumabas ng kwarto. Muling isinuot ang maskara ng isang perpektong anghel. Sa bahay ni Althea, sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag, ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin. Ang imahe ng una na yon ay nakatatak na sa kanilang mga isipan. POV, Don Lorenzo pagod na pagod, si Don Lorenzo. Maghapon siyang nasa sunod-sunod na board meetings. Ang tanging nagpapagaan sa kanyang loob ay ang pag-uwi sa isang tahanang maayos at masaya para sa kanyang mga anak. Pagpasok niya sa library, naabutan niya si Veronica na nag-aayos ng ilang dokumento. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiti na para sa kanya ay kayang pawiin ang lahat ng pagod sa mundo. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong ni Veronica. Lumapit ito at marahang minasahe ang kanyang mga balikat. Nakakapagod, gaya ng dati. Sagot ni Lorenzo, ipinikit ang mga mata
At dinama ang haplos ng babae. Ang mga bata, kamusta sila? Ayun, mahimbing na ang tulog. Malambing na sagot ni Veronica. Kanina, ayaw pa nilang matulog hanggat hindi daw nila ako nayayakap. Napapalapit na talaga ang loob nila sa akin, Lorenzo. Unti-unti na nila akong tinatanggap bilang ina nila. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lorenzo. Ito ang gusto niya. Isang pamilyang buo. Isang ina para sa kanyang mga anak. Masyado siyang abala para personal na alagaan sila. At si Veronica ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Salamat, Veronica. Taos puso niyang sabi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yon, sagot ni Veronica. Hinalikan siya sa noo. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. POV, Althea. Sa screen ng laptop, pinapanood ni Althea ang kasinungalingan na bumabalot sa mansyon. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Kung alam lang ni Don Lorenzo, kung nakikita lang niya ang nakikita nila. Makalipas ang isang oras, muling bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok ulit si Veronica. May dalang tray na may 3 baso ng juice. Gising na ang mga bata. Nakaupo sa kanilang kama. Ngunit ang takot ay bakas pa rin sa kanilang mga mukha. Oras na para sa inyong mga bitamina, sabi ni Veronica. Ang boses ay matigas. Inilapag niya ang tray. Umiling si Liam, ang isa sa kambal. Ayaw ko po, mahina niyang sabi. Ang pasensya ni Veronica ay biglang naglaho. Sa isang mabilis na kilos, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liam. Sinabi ng iinom kayo, sigaw ni Veronica. Ang kanyang mukha ay nag-iba, naging isang halimaw. Napahikbi si Liam sa sakit at takot. Kapag hindi niyo ininom to, itatali ko ulit kayo hanggang umaga. Nanginginig na kinuha ng 3 bata ang kanilang mga baso. Kitang-kita sa kamera kung paano lihim na naglagay si Veronica ng ilang patak ng likido mula sa isang maliit na bote sa bawat baso bago pumasok. Gamot pampatulog o baka mas malala pa. Pinanood ni Althea kasama sina Kiko at Mang Rodolfo kung paano pilit na nilunok ng mga bata ang juice. Lahat kayo ay mga pabigat sa buhay ko, dinig nilang sabi ni Veronica habang pinupunasan ang bibig ni Lyra ng may pagkasuklam. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng kasal namin ng papa nyo, sisiguraduhin kong dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan hindi ko na makikita ang mga pagmumukha nyo. Iyon na iyon, ang ebidensya, ang pag-amin. Sa sobrang galit, hindi na malaya ni Althea na naikuyom na niya ng sobrang higpit ang kanyang mga palad. Naramdaman niya ang hapdi. Nang buksan niya ito, nakita niya ang malalim na marka ng kanyang mga kuko at isang maliit na patak ng dugo. Save the video, Kiko. Utos niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Save everything! Sa mansyon, ang mahinang hikbi ni Liam ay narinig ni Mang Rodolfo na nagkataong napadaan sa pasilyo. Dahil sa pag-aalala, sumilip siya ng bahagya sa medyo bukas na pinto. Nakita niya ang namumulang pisngi ng bata at ang masamang tingin ni Veronica. Nahuli siya ni Veronica. Anong ginagawa mo dyan, Rodolfo? Mataray na tanong nito. Namboboso ka ba? Hindi po, ma'am. Narinig ko lang po na parang may umiiyak. Sagot ng matanda. Kinakabahan. Tiningnan siya ni Veronica mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang kakaiba ang ikinikilos ng matandang katiwala. Masyado ka nang nagiging pakialamero, sabi ni Veronica. Bukas ng umaga, gusto kong halughugin ng mga gwardiya ang kwarto ng lahat ng staff. Tiyakin nating walang mga daga na nagtatago sa pamamahay ko. Nanigas si Mang Rodolfo sa kanyang kinatatayuan. Ang mga gamit. Ang transmitter na kumukonekta sa laptop ni Kiko. Nasa kwarto niya lahat iyon. Patay. Ang balita mula kay Mang Rodolfo ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang munting war room. Nasa kwarto ko ang transmitter, Kiko! Nanginginig ang boses ni Mang Rodolfo
sa kabilang linya ng telepono. Sa ilalim ng kama ko, kapag nakita nila yon, tapos na tayo. Kalma lang, Tay, sabi ni Kiko. Kahit siya mismo ay pinagpapawisan na ng malamig, mabilis niyang tinitipa ang mga code sa kanyang laptop. Sinusubukang isipin ang lahat ng posibleng solusyon. Huwag kayong gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Umarte kayo na parang normal lang ang lahat. Anong gagawin natin? Tanong ni Althea. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nakasalalay sa isang maliit na itim na kahon sa ilalim ng kama ng matanda. Nag-isip si Kiko, mabilis. Kailangan nila ng diversion, isang bagay na kukuha sa atensyon ng mga gwardiya palayo, kay Mang Rodolfo. Ate Thea, sabi ni Kiko. Tumingin siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay seryoso. Kailangan ka naming papuntahin doon. Ano? Gulat na tanong ni Althea. Paano? Bawal na akong pumasok sa subdivision na yan. Hindi bilang Althea Ramos, sabi ni Kiko habang binubuksan ang isa pang program sa kanyang laptop. May kilala akong nagde-deliver ng mga bulaklak sa village na yan. Pwede kong i-hack ang schedule nila. Pwede kitang isingit. Isang plano na puno ng panganib. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Oras ang kalaban nila. Kinabukasan ng umaga, isang puting delivery van ang huminto sa harap ng gate ng Marangyang Subdivision. Ang driver ay si Althea, nakasuot ng uniforme ng isang flower shop at isang baseball cap na halos tumatakip sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela habang iniaabot niya ang peking delivery order sa gwardiya. Sinuri ng gwardiya ang papel. Tiningnan siya. Tumango. Itinaas ang barrier. Nakahinga ng maluwag si Althea. Nakapasok siya. Itinuro ni Kiko sa telepono kung saan ang tamang daan papunta sa likod ng mansyon, sa service area. Okay, Ate Thea. Ang mga gwardiya ni Veronica ay nagsisimula ng maghalughog sa staff quarters sa North Wing. Nasa kabilang dulo pa lang sila. Mayroon kang mga 10 minuto. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Althea. Gumawa ka ng ingay. Isang malaking gulo na kukuha sa atensyon ng lahat. Kailangan nilang umalis sa staff quarters at pumunta sa'yo. Paliwanag ni Kiko. Ipinark ni Althea ang van malapit sa mga basurahan sa likod ng kusina. Nakita niya ang isang malaking tangke ng LPG na konektado sa industrial stove ng mansyon. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang napakadelikadong ideya. Kiko, sabi niya sa telepono, sabihin mo kay Mang Rodolfo na kapag narinig niya ang sigawan, may 5 minuto siya para itago ang transmitter at pagkatapos, kailangan niyang umalis doon kaagad. Anong gagawin mo, ate? Nag-aalalang tanong ni Kiko. Basta't magtiwala ka sa akin. Huminga ng malalim si Althea, bumaba ng van at lumakad papalapit sa tangke ng LPG. Maingat niyang pinihit ng bahagya ang valve. Ang tunog ng sumisingaw na gas at ang amoy nito ay agad na kumalat sa hangin. Pagkatapos, kumuha siya ng isang bato at buong lakas na inihagis ito sa bintana ng kusina. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw. Tumakbo si Althea palayo sa tangke at nagsimulang sumigaw. Sunog, gumo. Sunog! May sunog! Sasabog ang gasul! Sa loob ng staff quarters, natigilan ang mga gwardiya na naghahalughog sa kwarto ni Mang Rodolfo. Narinig nila ang sigaw at naamoy ang gas. Nagkatinginan sila at sa isang utos, nagmamadali silang tumakbo palabas patungo sa pinanggagalingan ng gulo. Ito na ang pagkakataon ni Mang Rodolfo. Mabilis niyang dinukot ang transmitter sa ilalim ng kanyang kama, tumakbo palabas sa kabilang pinto, at itinapon ito sa loob ng isang malaking basurahan na puno ng mga tuyong dahon. Sa labas, kaguluhan ang nangyayari. Ang mga staff ng kusina ay nagsisilabasan. Ang mga gwardiya ay sumisigaw. At sa gitna ng lahat, nakita ni Althea si Veronica na bumababa.
Ang mukha ay puno ng inis at galit. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Veronica. Ma'am, may gas leak po. At may naghagis ng bato sa bintana. Ulat ng hepe ng security. Ang mga mata ni Veronica ay lumibot. Hinahanap ang salarin. Saglit, nagtama ang kanilang mga mata ni Althea. Sa isang iglap, kahit nakatakip ang mukha ni Althea, tila nakilala siya ni Veronica. Nanlaki ang mga mata ni Veronica. Ikaw! Ngunit bago pa man siya makasigaw, mabilis nang tumalikod si Althea, sumakay sa van at pinaharurot ito paalis. Habang papalayo, nakita niya sa rearview mirror si Veronica na sumisigaw at nag-uutos sa mga gwardiya. Ngunit huli na ang lahat. Nakalabas na siya ng gate. Nailigtas nila ang ebidensya. Nailigtas nila ang kanilang misyon. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na ni Althea na hindi na lang pagdududa ang nasa isip ni Veronica. Alam na ng halimaw na may isang taong lumalaban sa kanya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Kiko at Mang Rodolfo na kararating lang din. Niyakap niya ang dalawa. Tagumpay sila. Ngunit ang kanilang pagbunyii ay biglang natigil nang magring ang telepono ni Mang Rodolfo. Isang numero mula sa opisina ni Don Lorenzo. Nanginginig na sinagot ito ni Mang Rodolfo. Hello? Opo, sir. Ano po? Bukas na? Sige po, sir. Makakarating. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay namumutla. Anong sabi, tay? Tanong ni Kiko. Tumingin si Mang Rodolfo kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. In-announce na ni Sir Lorenzo. Sabi niya, ang engagement party nila ni Veronica, in-adjust, hindi na sa susunod na linggo. Kailan? Tanong ni Althea. Bukas na ng gabi. Ang balita ay parang isang pader na biglang humarang sa kanilang daraanan. Isang gabi. 24 na oras na lang ang natitira sa kanila bago tuluyang maisara ang bitag sa mga bata at sa yaman ng mga Alvarado. Ang maliit na sala ay binalot ng katahimikan. Ang bigat ng papalapit na oras ay halos pisikal na nararamdaman. Hindi natin kaya. Unang nagsalita si Mang Rodolfo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Masyadong mabilis. Paano tayo makakagawa ng plano sa ganito kaikling panahon? Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon, matatag na sabi ni Kiko. Kahit ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa ibabaw ng keyboard. Nasa atin na ang ebidensya. Kailangan lang nating mahanap ang tamang paraan para ipakita ito. Lahat sila ay napatingin kay Althea. Siya ang naging sentro ng kanilang alyansa. Ang kanyang sakit ang naging gasolina nila. Ang kanyang tapang ang naging sandata nila. Tumayo si Althea at lumapit sa maliit na altar kung saan nakalagay ang mga larawan ng kanyang ina at ng kanyang anak na si Angelo. Tinitigan niya ang mga ngiti sa litrato, mga ngiting ninakaw sa kanya. Kinuha niya ang kwintas na may maliit na anghel na pendant, ang tanging alaala na natira sa kanya mula sa kanyang anak. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang butas sa kanyang puso na hindi na kailanman mapupunahan. Ngunit sa tabi ng sakit, mayroon ng ibang nararamdaman. Isang responsibilidad, isang layunin. Hindi na lang ito para sa kanyang ina o para kay Angelo. Para na rin ito kina Liam, Lucio at Lyra. 3 batang walang kasalanan na nakakulong sa isang ginintuang hawawla na may demonyong nagbabantay. Humarap siyang muli sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan. May isang paraan, sabi niya. Ang boses ay kalmado na. Hindi tayo gagawa ng komplikadong plano. Hindi tayo magtatago sa dilim. Haharapin natin sila. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Rodolfo. Ang engagement party, paliwanag ni Althea. Iyon ang magiging entablado ni Veronica. Gagamitin natin ang entabladong yon laban sa kanya. Nandoon ang lahat ng mahahalagang tao. Nandoon ang media.
Nandoon si Don Lorenzo. Kapag doon natin ipinakita ang video, wala na siyang matatatakbuhan. Pero paano ka makakapasok? Nag-aalalang tanong ni Kiko. Pagkatapos ng nangyari kanina, sigurado akong nasa most wanted list ka na ng security nila. Ang mukha mo ay ipapaskil sa lahat ng pasukan. Ngumiti si Althea, ngunit isang mapait na ngiti. Alam ko, kaya hindi ako papasok bilang isang magnanakaw o isang delivery girl. Pumunta siya sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang isang simpleng itim na bestida. Luma na ito, pero ito ang pinakamatinong damit na mayroon siya. Ito ang isinuot niya sa graduation ng kanyang ina sa isang vocational course maraming taon na ang nakalipas. Papasok ako, sabi ni Althea habang inilalatag ang bestida sa ibabaw ng silya, bilang isang panauhin na hindi nila inaasahan. Pero paano ang security? Giit ni Mang Rodolfo. Doon bumaling si Althea kay Kiko. Kiko, kaya mo bang i-hack ang projector system ng ballroom? Tumango si Kiko. Kayang-kaya ate. Kailangan ko lang ng access sa kanilang Wi-Fi network. Si tatay ang magbibigay sa akin ng password. Mang Rodolfo, baling ni Althea sa matanda. Kailangan kong malaman ang eksaktong oras ng pinakamahalagang bahagi ng programa, ang speech ni Veronica at ang pagsuot ng singsing. Ako ang bahala, sagot ng matanda. Ang pag-asa ay muling sumisibol sa kanyang puso. At ako, pagtatapos ni Althea, ang gagawa ng eksena. Ginugol nila ang natitirang gabi at ang buong umaga sa paghahanda. Si Kiko ay walang tulog. Inihahanda ang video file. Tinitiyak na ito ay naka-encrypt at handang i-stream anumang oras. Si Mang Rodolfo ay pumasok sa trabaho, umaarteng normal, ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay bukas sa bawat detalye. Si Althea naman, ginugol ang oras sa katahimikan. Inayos niya ang bahay, nilinis niya ang mga larawan, nagtirik siya ng bagong kandila. Hindi ito isang paghahanda para sa isang laban. Ito ay isang ritual, isang pamamaalam sa luma niyang buhay na puno ng takot at bighati. Bago umalis, tumayo siya sa harap ng salamin. Suot ang itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. Ang tanging palamuti sa kanyang katawan ay ang kwintas na may anghel. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang waitress na umiiyak sa isang sulok. Hindi na siya ang nurse na nabigo. Isa siyang ina. At papunta siya sa isang digmaan para ipaglaban ang mga anak niya. Dumating ang gabi. Huminto ang isang taxi sa kanto. Ilang metro ang layo mula sa engranding tarangkahan ng mansyon ng mga Alvarado. Bumaba si Althea. Tanaw niya ang kislap ng mga ilaw, ang parada ng mga mamahaling sasakyan, at ang mga taong nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng kanyang buong bahay. Naglakad siya palapit sa gate. Isang gwardiya, mas malaki kaysa sa mga nakita niya dati, ang agad na humarang sa kanya. Excuse me, ma'am. Private party po ito. Nasaan ang imbitasyon niyo? Huminga ng malalim si Althea. Tumingin siya diretso sa mga mata ng gwardiya. Walang bakas ng takot. Wala akong imbitasyon. Kalmado niyang sagot. Tinaasan siya ng kilay ng gwardiya. Handa nang itaboy siya. Ngunit nagpatuloy si Althea. Ang kanyang boses ay may lamig na nagpatigil sa gwardiya. Sabihin mo sa amo mo, nandito ako. May dala akong regalo para sa mapapangasawa niya. Isang regalo na hindi niya malilimutan. Ang ballroom ng mansyon ng mga Alvarado ay nagliliwanag sa karangyaan. Ang mga chandelier na kristal ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga bisita na pawang kabilang sa alta sosyedad ng Pilipinas ay nagtatawanan habang hawak ang kanilang mga kopita ng champagne. Sa entablado, isang malaking screen ang nagpapakita ng mga larawan ni na Don Lorenzo at Veronica. Mga ngiting perpekto, mga yakap na kalkulado. Pov! Don Lorenzo nakatayo si Don Lorenzo sa tabi ni Veronica. Tinatanggap ang mga pagbati mula sa mga bisita. Ngumingiti siya,
nakikipagkamay, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. May kung anong bumabagabag sa kanya. Ang insidente sa kusina kahapon, ang babaeng nag-deliver ng bulaklak, may pamilyar sa tindig nito, sa mga mata nito. Lorenzo, mahal, ayos ka lang? Bulong ni Veronica, hinigpitan ng kapit sa kanyang braso. Kanina ka pa tahimik. Ayos lang ako, sagot niya. Pilit nang ngumiti. Medyo napagod lang siguro. Hayaan mo. Pagkatapos nito, magbabakasyon tayo. Tayong dalawa lang. Malambing na sabi ni Veronica. Paano ang mga bata? Tanong ni Lorenzo. Huwag kang mag-alala sa kanila. Mabilis na sagot ni Veronica. Nahanapan ko na sila ng isang napakagandang special school sa probinsya. Doon, matutulungan sila sa kanilang kondisyon. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Special school? Hindi mo yan nabanggit sa akin. Sorpresa sana, sabi ni Veronica. Ngumiti. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa kanila. Bago pa man makasagot si Lorenzo, umakyat na sa entablado ang MC. Oras na para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi. Umakyat sila sa entablado. Sinalubong ng malakas na palakpakan. Kinuha ni Lorenzo ang mikropono. Nagpasalamat siya sa mga bisita. Sinabi niya kung gaano siya kasuwerte na natagpuan niya si Veronica. Habang nagsasalita siya, ang mga mata niya ay napadpad sa kanyang 3 anak na nakaupo sa unang hilera kasama ang kanilang yaya. Nakayuko lang ang mga ito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Pagkatapos, kinuha ni Veronica ang mikropono. Ang kanyang boses ay parang musika, puno ng pekeng emosyon. Mula nang dumating si Lorenzo at ang 3 anghel na ito sa buhay ko, simula niya, habang tumutulo ang mga luha ng buhaya, naramdaman ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Ipinapangako ko, sa harap ninyong lahat, na mamahalin ko sina Liam, Lucio, at Lyra na parang tunay na mga anak. Sa bahay ni Althea, napangiwi si Kiko habang pinapanood ang live feed mula sa cellphone ni Mang Rodolfo. Ang kapal, bulong niya. Oras na, Kiko, sabi ng boses ni Althea mula sa kabilang linya. Nasa labas siya ng ballroom naghihintay. Okay, ate. In 3, 2, 1. POV, Althea. Itinulak ni Althea ang malaking pinto ng ballroom. Huminto ang lahat. Ang musika, ang tawanan, ang palakpakan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na bestida, nakatayo sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Sino ka? Tanong ng hepe ng security, papalapit sa kanya. Ngunit hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa 2 tao sa entablado. Natigilan si Don Lorenzo. Kinilala niya siya. Ang waitress. Ang akusadong magnanakaw. Si Veronica naman, ang kulay ay biglang nawala sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya. Guards, palabasin ang babaeng yan. Huwag! Isang malakas na boses ang pumigil sa mga gwardiya. Si Althea. May karapatan akong maging dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahil ang engagement party na ito ay isang malaking kasinungalingan. Walang hiya ka! Sigaw ni Veronica. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, biglang namatay ang mga ilaw sa entablado. Ang malaking screen sa likod ni na Lorenzo at Veronica na kanina lang ay nagpapakita ng kanilang masasayang larawan ay biglang naging itim. At pagkatapos, isang video ang nagsimulang umere. Ang unang eksena. Si Veronica, pinipilit pa inumin ng juice ang mga bata. Boses ni Veronica. Kapag hindi nyo ininom to, itatali ko ulit kayo hanggang umaga. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Nanlaki ang mga mata ni Don Lorenzo.
Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang sumunod na eksena, ang sampal sa pisngi ni Liam. Boses ni Veronica. Sinabi ng iinom kayo. Ang sumunod na eksena, ang pag-amin. Boses ni Veronica. Lahat kayo ay mga pabigat sa buhay ko. Pagkatapos ng kasal, sisiguraduhin kong dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan hindi ko na makikita ang mga pagmumukha nyo. At ang pinakahuling eksena, ang pinakamalala sa lahat. Si Veronica, itinaas ang unan, handang idiin sa mukha ni Lyra. Boses ni Veronica, sabi nang huwag kang gagalaw. Tapos na ang video. Bumalik ang imahe sa isang itim na screen. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nakatingin sa screen, tapos kay Veronica. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Si Don Lorenzo ay parang isang estatwa na gawa sa bato. Dahan-dahan siyang lumingon kay Veronica. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng pakakasalan niya. Ang babaeng minahal niya. Lorenzo, mahal. Nagsimulang magsalita si Veronica, nanginginig. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Peke. Ngunit ang pagtanggi niya ay walang silbi. Ang katotohanan ay malinaw na parang sikat ng araw. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Lorenzo, hindi dahil sa lungkot, dahil sa galit. Isang galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Galit sa sarili niya. Dahil naging bulag siya, itinaas niya ang kanyang kamay. Akala ng lahat ay sasampalin niya si Veronica. Ngunit ibinaba niya ito. Tumingin siya sa mga mata nito at sa isang boses na mas malamig pa sa yelo, sinabi niya ang mga salitang wawasak sa mundo ni Veronica. Tapos ka na. Ang salitang binitawan ni Don Lorenzo ay parang isang martilyo ng hukom na pumukpok sa entablado. Sa isang iglap, ang Veronica San Gabriel na kilala ng lahat, ang sosyalera, ang perpektong mapapangasawa, ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng nasukol. Ang mukha ay puno ng takot at pagkasuklam. Hindi. Lorenzo, maniwala ka sa akin. Desperadong sigaw ni Veronica. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Lorenzo, ngunit para siyang dumampi sa isang mainit na bakal. Huwag mo akong hahawakan. Mariing sabi ni Lorenzo, ang bawat salita ay may diin. Kasabay nito, ang mga pulis na alerto na ni Kiko bago pa man magsimula ang gulo ay nagsimulang pumasok sa ballroom. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nagwawalang sigaw ni Veronica habang papalapit ang mga pulis. Mayaman ako, makapangyarihan ako, makakalabas din ako dito. Bumaling siya kay Althea. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. At ikaw na basura ka. Papatayin kita. Tandaan mo yan. Walang sinabi si Althea. Tinitigan niya lang si Veronica habang pinupusasan ito ng mga pulis. Sa wakas, ang hustisya para sa kanyang ina at sa kanyang anak ay nagsisimula ng gumulong. Hindi ito nagbalik sa mga mahal niya sa buhay, ngunit nagbigay ito ng kapayapaan sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang nagdurugo. Habang hinihila palabas si Veronica, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan. Papa? Lumingon si Lorenzo. Ang kanyang tatlong anak, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay nakatayo. Hindi na sila nakayuko. Nakatingin sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, ngunit wala na ang dating takot. Papa? Ulit ni Liam. Ang boses ay nanginginig. Huwag niyo na po siyang pabalikin. Masama po siya. Ang mga salitang yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Lorenzo. Bumababa siya ng entablado. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga anak at sa harap ng daan-daang tao. Ang makapangyarihang si Don Lorenzo Alvarado ay humagulgol. Patawarin niyo si Papa, sabi niya.
Ang boses ay basag. Patawarin niyo ako, mga anak. Hindi ko kayo naprotektahan. Naging bulag ako. Yinakap niya ang kanyang 3 anak ng napakahigpit at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kanilang mga braso na yumakap pabalik sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan silang kumalas sa yakap. Ang mga mata ng 3 bata ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin sila sa likod niya. Lumingon si Lorenzo. Doon, nakatayo si Althea, tahimik na pinapanood ang lahat. Walang nag-utos, walang nagsalita. Sa isang kilos na tila natural at matagal nang dapat ginawa, sina Liam, Lucio at Lyra ay tumakbo. Tumakbo sila palapit kay Althea. Niyakap nila ang kanyang mga binti. Isinubsob ang kanilang mga muka sa luma niyang bestida at doon sila umiyak. Isang iyak na hindi na ng takot, kundi ng ginhawa. Isang iyak ng isang batang sa wakas ay natagpuan ang kanyang kanlungan. Napapikit si Althea, dinadama ang init ng mga yakap na iyon. Naramdaman niyang muli ang isang bagay na akala niya ay habang buhay nang nawala. Ang pakiramdam ng pagiging isang ina. Dahan-dahang tumayo si Lorenzo. Nilapitan niya ang babaeng nagligtas sa kanyang mga anak at nagmulat sa kanya sa katotohanan. Ang babaeng sinira niya ang buhay dahil sa kanyang pagkabulag. Nakatayo siya sa harap ni Althea. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang kwenta sa sandaling iyon. Wala akong masabi. Simula niya ang boses ay paos. Walang salita ang sapat para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Ang sakit na idinulot mo sa akin, sa nanay ko. Hindi yan mabubura ng kahit anong sorry, Mr. Alvarado. Mahinang sagot ni Althea habang hinahaplos ang buhok ng mga bata. Alam ko, sabi ni Lorenzo, yumuko. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Hindi para sa akin, para sa kanila. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ayaw bumitaw kay Althea. Kailangan kanila. Hindi ako pwedeng manatili dito, sabi ni Althea. Kung hindi dahil sa pera, hayaan mo akong mag-alok ng ibang bagay. Pagmamakaawa ni Lorenzo, isang tahanan, isang pamilya, hindi bilang isang empleyado, bilang tagapag-alaga nila, bilang kaibigan. Tumingin si Althea sa mga bata. Nakatingala sila sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Please, Ate Thea, bulong ni Lyra. Huminga ng malalim si Althea. Ang plano niya ay umalis. Pagkatapos nito, magpakalayo-layo. Ngunit paano niya tatalikuran ang 3 pares ng mga matang ito na humihingi ng pagmamahal na siya lang ang makakapagbigay? Ginagawa ko to para sa kanila, sabi ni Althea. Tumingin siya kay Lorenzo. Para lang sa kanila. Pagkatapos, tumalikod siya, kasama ang 3 bata na nakakapit pa rin sa kanya at nagsimulang maglakad palayo sa mga nagkakagulong bisita. Tumingin si Lorenzo sa babaeng iyon, isang babaeng may suot na lumang damit pero may dignidad ng isang reyna. Ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. At sa unang pagkakataon, hindi awa o pagkakasala ang naramdaman niya, kundi paghanga. Ngunit bago pa man makalayo si Althea, lumingon siyang muli. May isa pa pala, Mr. Alvarado? Ano yon? Ang foundation na pinapatakbo ni Veronica. Ang charity fund na ginagamit niya para magpabango ng pangalan niya. Sabi ni Althea, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Gusto kong ako ang mamahala. Doon, sisiguraduhin kong wala ng ina ang mawawalan ng anak dahil lang sa wala silang pera. Natigilan si Lorenzo. At pagkatapos, sa gitna ng gulo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Granted, sabi niya. Miss Ramos. Lumipas ang 3 buwan. Ang iskandalo sa engagement party ng mga Alvarado ay naging laman ng bawat balita sa loob ng ilang linggo bago ito unti-unting napalitan ng mga bagong tsismis.
Si Veronica San Gabriel ay napatunayang guilty sa maraming kaso, child abuse, frustrated homicide, at indirect murder dahil sa pagputol ng pondo na ikinamatay ng ina ni Althea. Ang kanyang yaman at impluensya ay hindi siya nailigtas mula sa habambuhay na pagkakakulong. Sa mansyon ng mga Alvarado, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani. Hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Ang mga yak sa dilim ay napalitan ng mga halakhak sa hardin. Sina Liam, Lucho at Lira ay unti-unting bumabalik sa pagiging normal na mga bata. Sa tulong ng therapy at sa walang sawang pag-aalaga ni Althea, nagsimula na ulit silang magsalita, maglaro, at magtiwala. Ang una nilang tinawag na pangalan, bukod sa Papa, ay hindi Althea o Ate Thea. Isang hapon, habang tinuturuan sila ni Althea na magtanim ng mga bulaklak sa hardin, nadulas si Lira at nagkasugat sa tuhod. Umiyak ito. Agad siyang nilapitan ni Althea, hinipan ng sugat at niyakap. "Shh, tahan na," sabi ni Althea. "Gagaling din yan." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumingala si Lira kay Althea at sinabi ang isang salita na nagpatigil sa mundo nilang lahat. "Mama." Mula noon, iyon na ang tawag nila sa kanya, Mama Thea. Si Don Lorenzo naman ay nagbago. Malaki ang ipinagbago niya. Binawasan niya ang oras sa opisina at dinagdagan ang oras para sa kanyang mga anak. Gabi-gabi, siya na ang nagbabasa sa kanila ng kwento bago matulog. Tuwing weekend, sila ay namamasyal sa parke, sa zoo, sa mga lugar na hindi niya kailanman naisip na puntahan noon. At sa lahat ng mga sandaling iyon, palaging nandoon si Althea, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang kapamilya, isang haligi. Isang hapon, naabutan ni Lorenzo si Althea sa library, abala sa pag-aaral ng mga dokumento ng foundation na pinamamahalaan na niya ngayon. Pinalitan niya ang pangalan nito. Hindi na ito San Gabriel Foundation. Ito na ngayon ang Angelo's Light Foundation bilang alaala sa kanyang anak. "Hindi ka pa ba napapagod?" tanong ni Lorenzo. Inabutan siya ng isang tasa ng kape. Ngumiti si Althea. "Hindi nakakapagod ang isang bagay na gusto mong gawin." Umupo si Lorenzo sa tapat niya. Pinanood niya ang babae. Ang simpleng ganda nito, ang talino sa kanyang mga mata, ang kabutihan sa kanyang puso. Sa loob ng 3 buwan, hindi niya namamalayan, ang paghanga niya ay unti-unti nang naging ibang bagay. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagpatibok muli sa kanyang puso na matagal nang natutulog. "Althea," sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. "Alam kong wala akong karapatan, pero gusto kong subukan." Tumingin si Althea sa kanya. Nagtataka. "Subukan ng ano?" "Subukang ligawan ka," diretsong sabi ni Lorenzo. "Hindi bilang pasasalamat, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto kong makita kang ngumiti araw-araw. Gusto kong maging dahilan ng ngiting yan." Natigilan si Althea. Sa gitna ng pag-aalaga sa mga bata at pagtulong sa iba, hindi niya naisip ang sarili niya. Ang puso niya, na sinara na niya matapos mamatay si Angelo, ay hindi niya alam kung paano bubuksan muli. "Natatakot ako, Lorenzo." Mahina niyang pag-amin. "Natatakot akong magmahal ulit." "Kung ganon, hahayaan kitang matakot," sagot ni Lorenzo. At sa unang pagkakataon, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Althea. "Pero hindi ka mag-iisa sa takot mo. Sasamahan kita." Kinabukasan, isinama ni Lorenzo ang mga bata at si Althea sa isang lugar na espesyal sa kanya, ang puntod ng kanyang yumaong asawa. "Mahal," sabi ni Lorenzo habang nakatingin sa lapida. "Alam kong masaya ka na kung nasaan ka man. Gusto ko lang ipakilala sa iyo si Althea at gusto kong humingi ng basbas mo." Tumingin si Althea kay Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Hindi para palitan ka,
pagpapatuloy ni Lorenzo na parang kinakausap ang kanyang asawa, kundi para tulungan akong buuin ulit ang pamilyang sinimulan natin at para bigyan ako ng pangalawang pagkakataon na magmahal ng tama. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Althea, hindi ito tungkol sa paglimot sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtanggap dito at pagbuo ng isang bagong kinabukasan. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng isang marangyang mansyon. Nasa isang pampublikong beach sila, 5 tao, isang ama na natutong maging present, isang ina na muling natutong magmahal, at 3 bata na muling natutong maging masaya. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa dalampasigan. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Althea. Si Liam, Lucio at Lyra ay tumatakbo sa unahan nila, naghahabulan. Ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng alon. Walang marangyang singsing, walang engrandeng anunsyo, tanging isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng 2 puso na sinubok ng tadhana. Ang hustisya ay naibigay, ang mga sugat ay naghilom, at ang pag-ibig na dumating sa pinakahindi inaasahang pagkakataon ay nagbigay daan sa isang bagong simula.